Gaano nga ba kalakas si Song Soho? At ano ang pinagkaiba nila sa kanyang ama na si Song Jinwoo? Dahil sa chapter na ito ay dito natin malalaman ng kahalagahan ni Soho sa Ragnarok kung bakit si Soho ang pinakasusi ng lahat gamit ang kanyang ability para talunin ng Outer Gods. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan habang napaluwa si Bero sa lakas ng pagbatok ni Soho, sinabi niya na walang ibang mas nakakaalam patungkol sa S-Rank Gate sa previous world kundi siya lang mismo dahil siya lang naman ang nag-iisang S-Rank boss na si Bero. Kaya habang minamasdan ni Soho ang maliit na si Bero, napaisip siya na hindi niya akalaing si Bero ay isa palang S-Rank boss sa previous world. Isang magic beast na kayang takutin kahit ang isang S-Rank hunter. Nagulat ang dalawang S-Rank hunter na sina Lim Taegyo, Choi Jong-in dahil ngayon lang nila na-realize na parang familiar sa kanila ang maliit na magic beast na laging sinasama ni Soho. Samantalang, namutla naman itong si Woo Jinchul na nandilat at napatugon si Baek Yunho na parang may pagkakahawig si Bero at ang ant na laging sinasama ni Song Jinwoo sa previous world. Napatawa si Bero sa naging reaksyon ng lahat sa kanya. At matapos daw masaksihan ng kanyang mala predator na aura, mukhang na-realize ng lahat na wala silang ibang halaga kundi isa lamang biktima para sa kanya. Kaya ngayon nabatid na ng lahat ang katotohanan, gusto niyang lumuhod at magmamakaawa ang lahat sa kanyang harapan dahil siya ang nag-iisang predator, mga mahihina. Kaya isa namang matinding batok ang pinatikim ni Soho na nagpausok talaga sa ulo ni Bero at sinabing, bakit mo ba laging tinatakot ang mga tao dito ha? Kung kaya't humingi ka agad ng paumanhin si Bero dahil matagal na kasi siyang hindi nakaramdam ng sense of superiority sa napakahabang panahon ng lumipas. Napatanong si Choi Jong-in na kung totoo nga talaga ang sinasabi ni Bero, posible bang kayang i-clear ni Soho ang isang S-Rank Gate gamit ang summon na si Bero? Ngunit kaagad na patugon si Soho na sobrang hirap gawin ang bagay na yan. Hindi man niya alam kung gaano kalakas si Bero sa nakaraan, ngunit nawala na ang lahat ng kapangyarihan nito kaya magiging useless lang ang summoning magic beast na yan. Habang si Bero ay sobra nang nangliit sa sarili. Samantalang, habang nag-uusap ang lahat patungkol sa previous world, napauwi si Park Jung-soo kay Ma Dong-ok na hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang pinagsasabi ng mga kasamahan nila dito. Natugon naman ni Ma Dong-ok, siya rin, wala siyang naiintindihan dito. Wika ni Choi Jong-in sa dalawa na hindi niya na kailangang ipaliwanag pa gamit ang mga libu-libong salita dahil mas maganda kung ipaparanas nila ito sa dalawa. Kung kaya't sinabi ni Choi Jong-in kay Soho na kung maaari, tulungan ng dalawang to na maibalik ang kanilang previous memories. Kagad kinuha ni Soho ang Shadow Dungeon Key at umapaw kagad ang matinding aura sa harap mismo ni Ma Dong-ok at Park Jung-soo kaya napangiti na lamang ang ating bida nang sinimulan niya ng ibalik ang mga laala ng dalawa sa nakaraan. Kung saan nanginig ang buong katawan ni Park Jung-soo nang na-realize na ang mundo ay dumaan pala sa malaking reset. Nawika naman ni Ma Dong-ok na ang S-Rank Hunter ay magiging similar lang sa Jeju Island. So ibig sabihin lang nito, muli na naman nilang makakalaban ng monster na may ganong caliber of power. Wika ni Woo Jinchul na mayroon pang 7 days bago magkaroon ng dungeon break mula nung lumitaw ang gate. At kung mangyayari man ang dungeon break, ay magkakaroon ng S-Rank dungeon sa itaas ng Seoul na magre-resulta sa pagkakaroon ng matinding damage na hindi nila kayang makontrol. Napataas ng kamay si Park Jung-soo na kung mangyayari ang dungeon break sa mid-air, may posibilidad bang mamatay ang magic beast sa paglabas nito since mahuhulog ito mula sa ere. Ipinaliwanag ni Woo Jinchul na nagsagawa na ng investigation ng association patungkol dito, ngunit nakumpirma nila na ang altitude ng gate ay unti-unting bumababa mula nung ito ay lumitaw. Kaya at this rate, 7 araw bago magkaroon ng dungeon break, kinalkula nila na ang gate ay matatagpuan na sa gitna ng Seoul pagkatapos ng 7 araw. Kaya napabuntong hininga na lamang si Park Jung-soo dahil wala silang ibang magagawa kung bababa lang rin lang naman ng gate kundi i-clear nila ito.
Parang nakaramdam ng lungkot sa sarili si Baekhyunho sa naging sitwasyon nila ngayon dahil dapat sana lalabanan nila ang mga invader na tinatawag na Itarim. Ngunit sa S-rank gate pa nga lang ay sobra na silang nahihirapan at kung titingnan ng maigi kung paano tinalo ni Soho ang S-rank na si Wang Dongsu, malaki talaga ang posibilidad na malalampasan kaagad sila at kung magiging ganito lang naman ang takbo, magiging pabigat lang sila kay Soho. Kaya nanginig ang mga kamao ni Baekhyunho sa sobrang galit na parang naawa siya sa kanyang sarili dahil muli na naman niyang mararamdaman na wala siyang maitutulong. Wika ni Lim Taegyo na kung tutuusin, nagiging posibilidad lang ang subjugation nila sa S-rank dungeon sa previous world dahil nandiyan si Hunter Song Jinwoo at kung nandito lang sana si Song Jinwoo ngayon kung saan parang nawalan ng pag-asa ang lahat sa naging sitwasyon nila ngayon sa paparating na dungeon break sa S-rank gate. Kaya napangisngis na lamang si Soho nang nakita niyang sobrang nababalisa ang lahat lalo na't nakaranas sa mga ito kung gaano kahirap i-clear ang isang S-rank dungeon. Wika ni Bero na huwag ilagay ni Soho ang sarili na responsibilidad niya ang lahat dahil nung nagawa siyang talunin ng kanyang king, mas mataas ang level nito kaysa sa young monarch. Kaya dito napaisip ang ating bida na kung mas mataas ang level ng kanyang ama nung na-cleared nito ang S-rank gate, ibig sabihin lang nito, imposible para sa kanya sa ngayon. At bigla niyang naalala ang sobrang hirap na pinagdaanan niya sa huling job change quest na parang umabot siya sa punto na siya ay susuko na. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na ang imposible ay hindi na nag-exist para sa kanya. Lahat na nandito ngayon ay ramdam ang absence ng kanyang ama. Magiging handa man sila o hindi, ang S-rank gate ay lilitaw at lilitaw pa rin sa gitna ng Seoul ng South Korea. At ganito talaga nararamdaman niya noon nung paulit-ulit siyang nabibigo sa loob ng trial at ito yung mga moment na dapat nilang ma-overcome at lalabanan. Kaya napatanong si Soho sa kanyang sarili kung ano ang meron sa kanya na hindi kayang gawin ng kanyang ama. Kailangan niya ang kasagutan ngayon kahit papano hanggang sa napangisngis ang ating bida sa kakaisip at biglang nagbigay ng notice ang system na may quest na dumating para sa kanya. Ipinaliwanag ng system na mayroon siyang quest na tinatawag na S-rank gate at gagamitin ni Soho ang lahat na available na meron siya as a player upang maklear ang S-rank gate na lumitaw sa kalangitan. Kaya parang blanco ng saglit ang utak ng ating bida nang binasa niya ang notice ng system kung kaya't wala siyang ibang nasabi kundi what? Inisip ng maigi ni Soho kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bigla niyang naramdaman na may kamay na humawak sa kanyang balikat. Kaya kaagad siyang napalingon sa likod ngunit nakita niyang walang tao sa likod at isang pintuan lang na sobrang layo sa kanya. Kaya napatanong na nga itong si Hunter Choi Jong-in sa mga ikinikilos ni Soho kung ano ang meron Hunter Song Soho. Napaisip ang ating bida sa sinabi ng system na everything a player can do. So ibig sabihin lang nito sa sinasabi ng system sa kanya na ang sagot ay nasa loob niya mismo. Kaya kaagad niyang tinanong si Baekhyunho to confirm na di ba isa kang brawler type hunter katulad ko. Nasagot naman nito na parang nagtataka na yes, tama ka. Wika ni Soho na sumakto lang talaga ang timing. At biglang umapaw ang matinding shadow ni Soho sa loob ng meeting room at sinabi na mayroon siyang na-obtain sa field type dungeon kanina lang. And since hindi niya pa ito pinapangalanan, tatawagin niya itong White Tiger and Feast o di kaya White Feast. Sounds good, right? At dito ipinakita ang level 1 shadow item na may pangalang Bike Go or White Fist, isang heroic grade gunlet na may stats manifestation 10% and attack plus 130 points na mayroong active skills na tinatawag na Surge with 120 mana cost. Isang skill na pinapataas ang speed by 30% and the more malapit ang kalaban ay magkakaroon ng instantaneous sleep and inflict damage. Kaya napatingala na lamang si Yuno sa kanyang nakita at sinabi ni Soho na may isang bagay siya na gusto niyang masubukan. Baekhyunho, maaari mo ba akong matulungan? Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang gate kung saan nasa loob na ang lahat at napangisngis nga sila dahil nasa mga A or B rank dungeon ang pinasukan nila. Sinundan lang nila si Soho dito, ngunit hindi nila alam kung ano ang gustong masubukan ni Soho. At ang pinagtataka nila, nag-ask lang naman ito kay Baekhyunho na manghunt ng Magic Beast. Napatanong si Woo Jinchul na kung kailangan pa ba talagang manghunt ni Baekhyunho ng Magic Beast. Napasimpleng sagot ng ating bida habang may tinitingnang data na gusto lang niyang magsagawa ng test sa equipment na nilikha niya gamit ang kanyang ability. Kaya nagulat si Woo Jinchul sa kanyang narinig na ability na kayang gumawa ng equipment.
at napatanong siya na di ba ang ability mo ay to create summon kagaya ng iyong ama na si Song Jinwoo? Wika ni Soho na medyo similar, ngunit may kakaunting pagkakaiba. Narinig niya na ang kanyang ama ay kayang gumawa ng Shadow Soldier na nagtatagal to the point na it will lasted forever. Kaya ito ang dahilan kung bakit mayroong massive Shadow Soldier ang kanyang ama na kaya mag-level up. At kung ikukumpara siya nito, ang kanyang Shadow Soldier ay naglalaho lang pagkatapos ng ilang araw. Hindi niya kayang gawin kung ano ang nagagawa ng kanyang ama. However, gumawa siya ng sarili niyang method. Maybe may pagkakaiba ito mula sa kanyang ama, ngunit may mga bagay siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng kanyang ama. Ang kanyang shadow creation. Ginagamit niya ang kanyang shadow soldier upang makalika ng shadow equipments. At ang iba sa kanila ay may mga certain shadow equipments na kayang mag-level up. At maaari ding ma-obtain ng welders ang stats ng shadow item niya kapag sila ay ginagamit. Kaya naghulat na napawika si Woo Jinchul na huwag mong sabihing ang item na ginagamit ngayon ni Baek Kyunho ay isang equipment na kayang mag-level up. Biglang napasabat sa conversation itong si Choi Jong-in na kung totoo ang sinasabi ni Soho, ibig bang sabihin nito ang welder ay maaaring manghunt ng magic beast upang maging mas malakas. Kaya sinabi na lamang ni Soho na sa tingin niya parang ganun na nga kung walang magiging issue. Dahil ang problema, hindi niya alam kung kaya rin ng iba bukod sa kanya na i-level up ang mga equipments niya. Habang tinitingnan si Baek Kyunho na mabangis na winawasak ang bawat magic beast na humaharang sa harapan niya. Habang winawasak ni Baek Kyunho ang mga magic beast gamit ang equipment ni Soho, sinabi niya sa kanyang sarili na ang gunlet ni Soho na ibinigay sa kanya ay lampas sa inaasahan niya. Kalimutan na lamang ang patungkol sa kakayahan nito dahil the moment na isinuot niya ang item na ito ay natutunan niya kaagad ang skills ng gunlet naturally. Kaya ginamit kaagad ni Baek Kyunho ang skills na walang kahirap-hirap na parang matagal niya na itong ginagamit. May napansin si Soho matapos gamitin ni Baek Kyunho ang skill ng gunlet at nabangiti na lamang siya dahil ang shadow item na White Fist ay nag-level up into level 2 at tumaas na rin ang stats points pati ang stats manifestation at plus attack. Kaya wika ni Yunho habang minamasdan ng gunlet na mukhang mas lalo pa atang gumaan ang pakiramdam ng katawan niya. Sinabi ni Soho na mayroon na lamang silang natitirang 6 na araw bago magkaroon ng dungeon break. At bago mangyari yon, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makalikha ng equipment upang mabigyan ng lahat. Kaya napatulala na lamang ang lahat at hindi makapaniwala itong si Choi Jong-in na bibigyan sila ni Soho ng mga item na kaya mag-level up. At dito ay pinakita ni Soho ang kanyang nag-aalab at umaapaw na surge of encouragement at sinabi na this coming trials, let's fight together at tatalunin natin sila. Kaya nagulat nga itong dalawa na parang hindi nila nasalag ang sobrang lakas ng loob ni Soho. Ngunit kaagad lumapit itong si Choi Jong-in at nag-ask kaagad kung maaari bang gawan siya ni Soho ng isang item na kayang mag-enhance ng fire elements. Nakaagad namang napasabat itong si Lim Taegyo, teka muna, ang buo ko muna ang mauuna. Kaya si Soho ay napasabi na lamang na hindi ganun kadali yon. Hindi kasi siya ang nagdidesisyon dito. Habang busy ang lahat sa paghingi kay Soho ng mga bagong equipment na sinabi pa nga dito ni Ma Dong-ok na how about mauuna ang mga matatanda. Napatanong si Woo Jinchul sa kanyang sarili na kaya niyang maging malakas kagaya ng isang S-rank. Nabangiti na lamang siya nang na-realize na ang authority ni Hunter Song Jinwoo ay napaka-perfect at flawless to the point na hindi na nito kailangan pa ng tulong galing sa iba. Compared sa authority na meron si Soho ay nakastructured upang pamunuan ng lahat. Ang mga tao na hindi kayang lumaban sa previous world ay may pag-asa ng tumulong muli at lumaban gamit ang kapangyarihan ni Hunter Song Soho. Kaya napatanong si Woo Jinchul sa sarili na what if na magkaroon siya ng chance na lumaban alongside sa pinakamatalik niyang kaibigan. Isa pa rin itong panaginip para sa kanya, ngunit umaasa siya na darating ang araw na yon. At hindi na nga makapaghintay ang imagination ko mga lads na muling mangyari ang ganitong eksena na mag-aabang silang lahat sa pagbukas ng gate at ang lahat ng hunter na gustong lumaban alongside with Soho ay umaapaw gamit ang item na nilikha ng ating bida. And surely, magkakaroon na matinding laban dito. Mga eksena kagaya ng laban ni Song Jinwoo
against mga giant nung nagkaroon ng S-rank dungeon break sa Japan. May mga matitinding pagwasak sa mga gusali. At binalikan ko nga yung panel ng chapter 47. Ang nangyaring paglitaw ng gate mula sa ere ay considered foreshadowing nga pala talaga for second season. Dahil matapos nga ipinakita na nagalit itong si Thomas Andre dahil sa ginawa ni Soho, ang sumunod na panel ay ipinakita ang isang gate na nasa kalangitan at nagproduce nga ito ng mga yellow, maybe sa sobrang lamig sa loob ng gate. At ang sumunod na panel ay pinakita itong si Cha Hae-in na nakatalikod kaharap si Kaizel na parang sinasabi niyang, "Let's go Kaizel, uuwi na tayo." Kaya malaki talaga ang tsansa na sa paparating na dungeon break ay makakauwi na si Cha Hae-in sa South Korea. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!